Hello everyone. Ang share ko sa inyo ngayon ay patungkol sa mabilis na kwento ng kasaysayan ng tao. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon na ang kasaysayan natin ay medyo malinaw nang naisulat. So, part pa rin ng time traveling. Medyo gagamit lang tayo ng ilang mga pangyayaring nakasulat sa Biblia kasi karamihan ng nakaraan nasa Biblia. So, meron ako ditong world map. Ayan. Nung panahon ni Adan, yung mundo noon malamig pa. Yung parting Ecuador, nagyayelo pa tong mga to. Yung wala pang Pacific Ocean, wala pang mga ocean. Yung dagat noon, kung titignan mo halimbawa ng ganito sa ganito kataas, mga ilog lang sila itsura, mga mahahabang ilog na gumagapang ganyan. Yung isa doon sa mga ilog na yon nanggagaling sa Pilipinas, tumatawid ng ito Pacific Ocean na ngayon. Noon disyerto pa yan, isang ilog yung tumatawid dyan papunta dito sa by parting Amerika. Tapos meron naman mula din dito sa Pilipinas papunta dito sa may South China Sea, dito. Tapos may papunta rito, tapos may mga papunta sanga-sanga na papunta doon. So noong araw puro disyerto. Panahon ni Adan, disyerto pa ang mundo. Tapos yung mga gubat noon, mga kahuyan, natatagpuan lang sa mga ibaba ng mga bulkan, sa mga ibaba ng mga matataas na bundok. Yung karamihan na disyerto, tapos nagyayelo yung mga tuktok ng mga bundok. So si Adan, nung ginawa siya, dinala siya sa Hardin ng Eden. Sa Biblia, mababasa natin dyan, yung Hardin ng Eden ay nasa silangan. Yung silangan po na yun, tinutukoy ay yung silangan ng mundo. Particular dito sa Mindanao. Yung Hardin ng Eden ay yung matabang kalupaan sa palibot ng Bulkang Apo. Yun po yung Hardin ng Eden. Doon po dinala si Adan, and then nung panahong pinalayas na sila doon, nagyayelo pa nga kasi yung mundo. Bago sila pinababa doon sa gubat ng Apo, ginawan muna sila ng damit na gawa sa balat ng hayop kasi tatawid sila doon. Yung Mindanao kasi noon papuntang Samar, may ilog na yan, maliit na ilog na pwedeng tawirin kasi noon nagyayelo yung ibabaw ng ilog. So tatawirin nila, bababa sila doon sa malamig na area, kaya ginawan sila ng damit. Mula Mindanao tumawid sila hanggang dito sa may Bulusan, sa may Bicol. Dito ulit sila nanahan sa baba ng Bulkang Bulusan. Dito na isinilang si Cain, si Abel. Then mula naman dito sa Bulusan, si Cain ay pinalayas. Sabi sa Biblia, narating ni Cain yung lugar, lungsod ng Nod, sa silangan ng Eden. So yung Eden ay nasa Mindanao. Ang silangan nito papunta rito, nilakad ito ni Cain, yung ilang, sabi sa Biblia. Disyerto ito noon, nilakad ito ni Cain papunta rito hanggang marating niya yung bulkan sa Hawaii. Saan ba yung Hawaii? Ito, dito parte dito. Pagdating dito, nadatnan ni Cain yung mga tao na nakahubad. Dahil paglipas ng mga panahon ay English ang naging salita ron. Nung panahon na nadatnan ni Cain yung mga tao doon nakahubad, tinawag niya yon na lungsod ng mga taong nakahubad, na nasalin sa English na Nud, at mababasa Nud, N-U-D-E, na mababasa natin yun sa Tagalog. Sa Biblia nakasulat as Nud, N-O-D. So lungsod ng Nud o lungsod ng mga taong nakahubad. Kumbaga si Cain kasi may damit na siya nung panahong naglakad siya rito papunta dito. Pagdating niya doon, yung mga tao nakahubad parang mga cannibal ganon. Tinuring siyang Diyos, kinilala siya doon bilang isang Diyos. Then pumili siya ng mga babae, kumuha siya ng asawa, nag-anak siya ng nag-anak hanggang sa isang mabilis na panahon nagkaroon siya ng maraming anak. Yun ang bumuo sa kanyang lungsod. Nakapagtayo siya ng lungsod, tinawag niya yung isang lungsod na yun na Enoch. Then natuto sila sa pagmimina ng bakal hanggang sa natuto silang manakop sa parting ito dito noon sa Hawaii. Then ito may mga ilog pa naman yan papunta dito. Ito parte na to, marami pa. Yung mga tao wala pa dito. May mga tao na dito
Sa parte na to noon, dito sila nanakop sa parting ito. Ngayon dagat na. So noong araw, nung pinalayas si Cain dito sa silangan, natutunan niya ng gumamit ng dowsing rod. Kaya lang yung dowsing niya noon, patpat. Nagamit niya yon nung panahon na nagtatanim pa siya dito sa silangan. Pagtatanim kasi yung kanyang nakahiligan, ginamit niya yon sa paghahanap ng tubig. Yung mga patpat, yung mga sanga ng kahoy, yun ang ginagamit niya as dowsing rod niya. Then nung tinawid niya to dito, gumamit din siya ng sandata na isang tungkod na mayroong 3 tulis. Trident kung tawagin natin sa English. Ginamit niya yon, kaya pagdating niya dito, namangha sa kanya yung mga tao, yung mga nakahubad, na siya marunong, siya may gamit, siya may damit, so ganun. Nung panahong yon, dumami na dito yung mga tao, nagtayo na sila dito ng lungsod ng Enoch, dito sa parting ito, malapit sa Mexico. Yun na. Samantala dito sa silangan, na matay na si Abel, ipinanganak si Seth. Si Seth ang kauna-unahang singket. Yan. Si Seth ang kauna-unahang kayumanggi. Magkaiba si Seth, iba si Cain, iba rin yung nanay ni Seth. Ganito po yan. Iba yung tao, iba yung anak ng tao, iba ang sinaunang tao. Ang tao, si Adan, si Cain at si Abel, sila yung tao. Ang sinaunang tao, yun yung mga naging asawa nila. Asawa ni Cain, yung mga nakahubad, asawa ni Adan, yung mga nakahubad, sila ay mga matataas na uri ng unggoy. Ang anak ng tao, ito yung anak ng tao at ng sinaunang tao. At si Seth ang kauna-unahang anak ng tao. Kung bakit? Kasi si Cain at si Abel, galing talaga sila kay Adan. Pareho kay Adan, si Adan ang nagbuntis sa kanila. Yun ang nangyari sa nakaraan. Again, this is time traveling. Kaya lang hindi sang-ayon sa Biblia yung iba. Pero ganun po ito nangyari. Si Adan ay inoperahan. Yung nag-opera sa kanya, yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos. O sa nakaraan, tinatawag sila na mga nilalang mula sa mga bituin o nilalang mula sa langit. Bumaba sa lupa. Si Adan ay inoperahan nung panahon yon. Sa Biblia, mababasa lang natin yan na siya ay pinatulog, tapos kinuha yung tadyang, pagkatapos pinagaling ang sugat. So, operasyon. May parang operasyon sa atin. May anesthesia pampatulog, operahan ka, tapos susugatan ka, tapos pagagalingin yung sugat mo. So, parang ganun din. Kaya lang, back in time, may mga gamit pa yung mga pinaka-doktor, itong mga alien, itong mga anak ng Diyos, sa atin ngayon, tinatawag sila na mga alien, may gamit pa sila na magic, yung term natin na magic sa panggagamot noon. Bukod sa gumagamit sila ng mga pag-opera, mga kutsilyo, ganyan, may magic din sila, may mga orasyon silang ginagamit sa panggagamot, sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ganun. Si Adan ay isang produkto ng mga alien. Ang term sa Biblia na nababasa natin na ang lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, itong term na mga kamay, hindi ito literal ng mga kamay. Ito ay tumutukoy sa atin as mga alagad. Katumbas sa atin ng alagad o mga tauhan, mga manggagawa, ganyan. Ang mga gumawa nito ay yung mga tinatawag na natin mga anak ng Diyos. O sa ating panahon, mga alien sila. Si Adan ay isang produkto ng mga alien. Huwag kayong maniniwala kasi baka relihiyoso kayo masyado. Magiging masakit ito marahil para sa inyo. This is again time traveling. Inoperahan si Adan. Yung tinatawag na tadyang sa Biblia, yun ay itlog. Yung literal na itlog ni Adan. May dalawa siyang itlog.
Yung una si Cain. Yung itlog, 'di ba? Egg. Ginawang egg cell, dinaan sa proseso, naging egg cell, then ibinalik kay Adan. Si Adan may sperm cell, pinagbuntis si Adan. So nung ipinanganak na niya, doon niya na yung sa Biblia na mababasa natin na buto ng aking mga buto. Operasyon kasi, galing kasi yun sa operasyon. Cesarean kumbaga sa atin. Laman ng aking laman. Galing talaga sa kanya. Samantala nung panahon na yon, nung inooperahan pa lang siya, nang kinukuha pa lang yung tinatawag na tadyang, yung itlog natin, inalis sa kanya yung pangunawa na normal. Yung para hindi niya makilala, kasi nung time na yon, nung paggaling na niya, pinakilala sa kanya yung isang sinaunang tao, mataas na uri ng unggoy, para maging kanyang asawa. Yung kinikilala na natin ngayon na Eva. Yung term na Eva, ito ay tawag doon sa mga sinaunang tao. Hindi siya pangalan ng isang individual. Ito yung tawag sa mga sinaunang tao. Lalaki ba yan o babae? Kung ikaw ay sinaunang tao o ikaw ay isang mataas na uri ng unggoy, Eva ang tawag sa'yo noon. Nitong mga alien o mga anak ng Diyos. So, ayan, kaya siguro nasasabi ng mga scientist na galing tayo sa unggoy. Unggoy naging tao, hindi ganoon. Unggoy ang nanay, ang tatay natin, si Adan ay malavampira. Yes, siya ay kasama sa mga alien, kaya lang naiwan siya dito sa daigdig. Yung mga alien na yon na nag-opera sa kanya, nakaalis sila sa daigdig bago yung panahon na bumagsak yung mga tipak ng bato dito sa daigdig. So ngayon hindi muna natin yung pag-uusapan. Si Adan ay para siyang vampira. May pangil, nakakakita sa dilim, pero yung panahon na ginawa na siya bilang tao, dinisenyo na siya na ang pagkain niya ay prutas at gulay. Yung gulay na namumuto o yung mga pampakbet natin. So ganun. Magkaibang lahi. Nung yung dalawang itlog ni Adan kinuha na, naging si Cain, si Abel, namatay si Abel, din yung ikatlo si Seth. Si Seth anak na ng asawa ni Adan, yung sinaunang tao. Kaya si Seth yung kauna-unahang kayumanggi. Si Seth ang ama ng mga Asian. Si Cain naman ang ama ng mga American. Puti, matangkad, malaking tao, takas ng ilong, ganyan. Dito sa atin, si Seth, siya yung ama ng mga singkit. Ama ng mga Asian. Si Seth noon, nung nabuhay, para siyang mongoloid. Hindi siya normal na kumilos. Sa sobrang singkit halos hindi na siya makakita. Ganun. Abnormal siya na tao na hindi kagaya natin na nakakalakad. Siya, may edad na siya nang nakalakad. Yun yung kanyang naging buhay. Nung panahon na yun, nagkaroon pa ng anak si Adan. Mula kay Seth, papunta na sa marami ng anak, panormal na ng panormal. Ganon din si Seth, nung nagkaanak na siya, yung una medyo mongoloid pa, yung ikalawa, ikatlo, hanggang sa mga pinaka last na nagno-normal na yung mga nagiging anak niya. Ganon din naman hanggang sa mga anak ni Seth, apo na ni Seth, mga ganon. Panormal ng panormal. Hanggang sa dumami na yung tao dito sa silangan, dito, kasi nag-stay lang naman sila dito. Nung panahon na nananakop na dito sila Cain, yung anak ni Cain, si Enoch, nung nagkaroon na sila dito ng mga army, nangamba yung mga alien na nagmamasid dito sa himpapawid, sa ibabaw ng mundo, na baka yung mga kanluranin manakop dito sa silangan. Kita nyo ba? Ayan. Nangamba yung mga alien na baka manakop sila dito sa silangan. Yung mga tao dito, ang gamit pa dito nila mga patpat tsaka mga bato. Samantala dito may mga sandata na dito. So nakita nila na yung lugar na kanilang iniingatan ay baka sakupin. Ang ginawa nila, bumaba sila sa lupa, dito sila nanahan. Ayan, meron pa ako dito Philippine map. So nung bumaba yung mga alien, dito sila sa part na to tumira. Ito, noong araw nalalakad pa to dire-diretso hanggang Samar. Then mula Luzon, Taiwan, China, nalalakad pa po yan noon. Dito nanahan yung mga alien sa part na to. Yung Mariana Trench, supposed to be nandito sa part na to, nandito pa yan noon.
yung part ng Mariana Trench. Yung lungsod, nung bumaba yung mga alien sa lupa, yung mga tao kanilang ginawang manggagawa, pero hindi alam ng mga tao na may alien sa kanilang lungsod. Nagtayo sila dito ng mga gusali, yun na yung kinikilala natin na City of Atlantis ngayon. Nagtayo sila dito ng lungsod, hindi alam ng mga tao, unang karamihan sa mga tao, na meron silang kasama mga alien. Meron lang ilan nakakaalam na may alien, at yung nakakaalam na yun lang yung kinakausap ng mga alien. Sa madaling salita, nagtatago ang mga alien sa maraming mga tao, pero nandyan lang sila sa lungsod. Noong time na yun, doon na nila itinuro sa mga tao yung paggamit ng iba't ibang klase ng aktibidad na gumagamit ng kapangyarihan ng kalawakan. Yung itong may hangin na part na to, part na siya ng space, inner space, outer space. So ganon. Meron siyang resistance, space resistance kung tawagin natin. I mean, siguro bago yan sa inyong pandinig. Yung mga orasyon, yung mga sort of dowsing, iba't ibang klase ng dowsing, ano ba? Space dowsing, physical dowsing, ano pa yung isa? Basta meron pa isa. Telekinesis, meron ding time traveling, space traveling, astral, wizardry, o yung ginagawa rin ng mga manggagamot, yung mga albularyo. Lahat yan sila gumagamit ng resistance sa space. So marami yung sa ganong aktibidad ang naituro ng mga alien, kasi ginagawa din nila yon, tinuro nila sa tao. Dahil nung panahon na yon, marami pa sa mga tao yung malinis pa kasi ang kapaligiran noon, malinis yung kanilang kinakain, qualified silang gumamit ng salamangka, o ito yung paggamit ng resistance sa kalawakan. Yan. Nung tumira sila dito, dumating ang panahon ni Noe, bumaha sa mundo. Nung panahon na yon, sa India, meron na ring naitayo na lungsod, yung City of Krishna. Tapos yung lungsod naman sa Kanluran, yung lungsod ng Enoch, lungsod ng Nud, lahat yun lumubog. Lahat nung panahon ni Noe, lumubog yun. Tapos nung humupa na yung baha, yung mga lungsod na yun nanatili na sa ilalim ng tubig, kasi yung tubig hindi na siya bumalik sa dati nitong lalim, nanatili na siyang mataas. Nung time na yun, nalalakad pa naman yung mula Visayas hanggang Luzon, hanggang Taiwan to China, pero iba na, malaki na yung part na nalubog na sa tubig sa buong mundo. Then ayan, nalubog yung kwento ng paglubog ng lungsod, mababasa yan sa Biblia. Ang pagbagsak ng Babylonia. Yan. Bago nagsimula bumaha ng madaling araw, nung gabi, bago gumabi, nagkaroon muna ng pagsabog ng bulkan. Then yung hindi siya bulkan, o para siyang maliit na bulkan, bundok na sumabog, na nagbabaga yung kanyang mga piraso, nagkalat sa himpapawid. Yung ibang mga debris bumagsak sa mga lungsod, sa lungsod ng Shinar. Yung Atlantis na tinatawag natin ngayon, sa Biblia nasusulat yan bilang Shinar. Yung unang Shinar, hindi pa yung Shinar na sinakop nila Nemrod. Yung una pa, Shinar, or nung panahon na yun, ang tawag talaga sa lungsod is Shen. City of Shen. Yan. Bumagsak doon yung mga tipak ng bato, nasunog yung lungsod. And then yung ibang mga tao na nakaligtas, sumakay sila sa kanilang mga barko, umalis sila doon sa mismong lungsod. Nagpalutang-lutang sila sa dagat hanggang sa nung magmadaling araw na, bumaha na. Sa Biblia mababasa natin na lahat namatay maliban sa kila Noe. Pero sa nangyari literal, marami ang nabuhay. Kung papansinin ninyo, 100 taon lang ang nakalipas, marami na agad ang tao. Hindi lang libo-libo, milyon-milyon na rin ang tao after 100 years lang. Nanakop na sila ni Nemrod nung panahon na yan.
hindi namatay ang lahat, ang maraming tao. Marami pa lang nabuhay. At the same time, nung bumaha, hindi lahat ng bundok lumubog. Yung mga lumubog lang, yung lahat ng bundok na abot ng mga mata ni Noe. Yung nasa malayo, tulad halimbawa nung bundok ng Bulusan, bulkan ng Bulusan, hindi yun lumubog. Kaya lang hindi na nakikita nila Noe kasi umuulan, umaambon na noon. Yung arko ni Noe ay itinayo sa Palawan. Isa sa mga nag-iwan ng kwento ng barko ay yung, ang tawag nito, manunggol ng Palawan. Kung papansinin niyo, may dalawang nilalang tao. May barko, yung barko may mata, tapos nakaanday sila na magsasagwan pero wala silang sagwan. Tapos yung nasa unahan nakakubkob, nilalamig. Nung panahon kasi na ginawa yung arko, sinakyan yun ng pares-pares na nilalang. Kaya yung dalawang tao doon, simbolo yun ng babae at lalaki. Pares-pares na nilalang, hayop. Mga hayop, tapos sila mag-asawa. Then lumamig yung ano nun, yung mundo. Nung bumaha ulit, diba, bumaha na. Nung paghupa ng baha, lumamig, nagyelo yung, hindi naman kasali yung Ecuador, pero lumamig ito. Yung sila Noe, pag humihinga, umuusok yung kanilang bibig. So ganun kalamig. Kaya yung doon sa manunggol, yung isa doon nasa unahan, nilalamig. And then yung arko, walang kakayahan na tumakbo. Walang makina, walang layag, walang ganun. So kaya gusto nila yon patakbuhin, kaya lang wala silang kakayanan. Yung kwento ni Noe ay naisulat ko na. Available na po yan online. Libre po yan, mada-download. Andyan po yung link sa description. Kasama ng kwento ni Nemrod. 2 libro po yan. Yun na. Nung humupa na yung baha, si Noe ay kinilala dito sa silangan bilang isang Diyos. Dahil doon sa kinakausap siya ng Diyos, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan niya. Pag ikinukwento niya yun sa mga tao, ang mga tao humahanga sa kanya ng gusto. Dahil siya ay nagsasalita sa ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan niya, tinuring siya na Diyos. Lalo nung panahon na yon, ang mga tao na buhay, maraming pangangailangan na nasa kay Noe. Marami silang hayop, may mga gamit sila. So dahil rin sa utang na loob, kinilala siyang Diyos dito sa silangan nung araw. Siya yung kinikilala natin ngayon bilang Buddha, si Noe. Nung panahon na natapos na yung baha, si Noe ay tumaba, tapos naging mahalay na rin siya. Yung salitang Babylonia, yung lungsod ng Shen, or yung kinikilala natin na Atlantis na lumubog sa dagat, binansagan yun noon na Babylonia. Ang ibig sabihin noon, kahalayan. Babylon, lalaki na mahalay. Babylon, babae na mahalay. Sa ngayon sa pelikula, naririnig natin yung salitang babaylan, Babylan. Hango po yan sa salitang babaylan. Babylonia, yan, babaylan. Pag sinabi nating mahalay, hindi ibig sabihin niya na bastos. Noon, ang kahulugan nila noon ay mayroong higit sa sapat. Halimbawa, isa kang taong Babylon, ikaw ay isang taong may kayang gawin na higit sa normal na isang tao. Kaya mga babaylan, mga babaeng may kapangyarihan o mga taong may higit na kayang gawin sa isang normal na tao. Pag isang lugar, tinawag na Babylonia, yung lugar na yan ay either mayaman, makapangyarihan, o basta ganon. Sila ay great, ganon. Nung panahon na yon, yung maraming mga bahay pa noon sa mga kabundukan, yung mga nakatira pa yung mga tao sa kuweba, yung iba ang kanilang bubong balat pa ng hayop, samantala dito sa lungsod, may mga gusali na sila, simentado ang kanilang lansangan, mababasa nyo yan sa aklat ni Noe. So kaya't binansagan ito noon na Babylonia. Nung bumaha, ang kwento niyan, mababasa niyo sa Biblia, ang pagbagsak ng Babylonia. So yun, lumubog sa dagat. And then, nung yung mga anak ni Noe, nadatnan si Noe na nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Kasi nga naging part ng salitang mahalay yung pag marami kang babae, mahalay ka. 'Di ba? Normal na sa isang tao, meron ka lang isang asawa. Pero dahil nung panahon na yon, si Noe nagkaroon ng maraming babae. Si Buddha, mapapansin natin minsan yung kanyang litrato, maraming mga bata.
sa totoong buhay niya noon, dahil marami siyang naging asawa, marami siyang anak na halos sabay-sabay ipinapanganak. So ganun yung naging kwento niya. Dahil doon, nakita siya ng isa niyang anak, sinumbong sa dalawa niyang anak, iniwan nila si Noe. Si Shem umakyat dito sa lupain na to, galing sa Luzon, sa Bicol, umakyat siya ng kabundukan ng Luzon sa bandang north. Si Shem, si Japet naman tsaka si Ham, bumaba sila, tumira sila dito sa may Mindanao. Then, nung panahon na yun, pagkatapos ng baha, nanakop ulit ang mga nanakop unang beses yung mga Kanluranin. Nanakop sila dito sa pamumuno ng mga Enokan. Pagdating dito, nadala nilang bihag ang pamilya ni Ham. Nadala sila dito, saka mga anak ni Ham. Dahil si Ham ay may asawang Amerikano, dahil yung mga asawa, yung tatlong anak ni Noe, yung kanilang mga asawa mga binili. Yung asawa ni Ham medyo Amerikana, kaya si Kanaan na anak ni Ham, nagmedyo Amerikano yung itsura. Kaya nung sinakop sila dito, dinala silang bihag dito sa kanluran, nagpanggap si Kanaan na isa siyang Amerikano. Sa madaling salita, dahil magaling siya sa pakikipagdigma, naging isa siyang pinuno ng hukbo ng Amerika. Ngayon, noon, Enoch ang sentro ng lungsod, nasa banda rito, yung Enoch. Nakilala siya doon bilang isang magaling na mandirigma, ginawa siyang pinuno, at yung isang lugar na nasa dito, babanda parting dito, pinahawak sa kanya to bilang kanilang kampo. Then ang kanyang mga tauhan tinawag na mga Kananyo, hango sa kanya bilang pinuno. Tapos ang lugar na kanilang tinirhan dito, tinawag na Kanaan, hango sa kanyang pangalan. So isa siya sa yung Kanaan ay isa sa pinakamalakas na pwersa noong panahon na yon, noong Enoch. At sila yung humahawak dito sa kanluran. Ngayon yung Kanaan, binibigkas natin ngayon as Canada. Ito ngayon yung bumubuo sa buong Canada. Noong panahon na yon, nalaman nila na yung namumuno dito sa silangan, yung si Noe, yung kinikilalang Diyos, nalaman ni Kanaan na isa lang tao. Noong panahon kasi na yung mga alien yung nandito sa lupa, alam talaga ng mga kanluranin na may mga makakapangyarihan. Yung mga alien na yon, kinikilala dito sa silangan bilang mga Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Ng iba, nakakarating na yun dito sa kanluran, kinakatakutan sila dito. Kaya nung panahon na ng baha, mayroon pa rin kinikilalang Diyos, pero dahil sinuwi na yung Diyos, natatakot pa rin yung mga sundalo. Pero si Kanaan, kilala niya na yung Diyos sa kanluran ay ang kanyang ama, ay ang kanyang lolo. So naglakas loob sila, manakop, nasakop nila to. Dito namatay si Kanaan nung panahon na yon. Pero nung panahon na naghahanda pa sila ng digmaan, yung aalis pa lang sila dito, si Nemrad, yung isa sa mga alipin nila. Tapos, lahat ng mga kayumanggi na mga alipin dito, yung mga binibihag, lahat yung ginawang sundalo. Si Nemrad ay isa doon. Pero ang ginawa ni Kanaan, si Nemrad ay ginawa niya ng kwento. Ginawa niyang isang Diyos, si Nemrad. Isang pinuno. Samantala sa mga kayumanggi, ang ginawang pinuno ni Kanaan ay si Ehipto. Si Ehipto ang pinuno, kaya tinawag yung kanyang mga tauhan na mga Ehipsyo. Yun yung panahon na yon. Nanakop na sila dito. Pagdating dito sa silangan, namatay si Kanaan. Yung namatay si Kanaan sa pagitan ng Sorsogon at Northern Samar. Yung pagitan niyan, disyerto pa yan noon. Diyan siya namatay, diyan na rin siya inilibing. Kaya yung lupain na yan noon, halos malaking bahagi ng Northern Samar ay tinawag na Kanaan noong araw. And then nasakop nila, natalo nila yung mga mamamayan ng Shen o nung Shinar. Ang tawag sa kanila ay mga Shenru o Shenaru. Natalo nila yon, umakyat sa Luzon, umakyat dito sa parte ng China na ngayon. Ang lingwahe ng mga Shenaru ay Mandarin, mga singkit. Sila ngayon yung bumubuo sa malaking bahagi ng Asia, China, Japan, Korea, yan. Noong araw, asan na ba ako? Nasakop na ito nila, si Nemrad na yung pinuno. Nung mamatay si Kanaan, si Nemrad na yung kinilala.
na pinuno. Yung bulkan na sumabog dito bago bumaha sa panahon ni Noe, yung bulkan na yung bundok na sumabog na nagkapira-piraso yung mga pira-pirasong nag-aapoy ay nagkalat sa himpapawid, nasunog yung lungsod. Tinabunan yun ng mga Shinaro ng lupa nung nandito pa sila. Nung sinakop na sila, tinabunan ulit nila Nemrod. Ginawa na siyang isang tore, yung kinikilala natin ngayon na Tore ng Babel. Nung panahon na yung Shinar nandito na sa Kapatagan, yung Kapatagan na siya ngayon ng Bicol. Yung tore na yon, nung natapos na din, lumipas na yung mga daang taon nga ba, sumabog ulit yun. Nagbaga yung tuktok hanggang sa yung pressure niya sa ilalim ay hindi na nakapagpigil. Nung sumabog yun, nagkalat ulit yung mga nag-aapoy ng mga baga, nag-aapoy ng mga bato sa himpapawid. Yung lungsod sa ibaba, yung Sodoma at Gomora, bumagsak doon yung mga tipak, nasunog yung mga lungsod. Panahon na yun ni Abraham. So, balik ulit tayo kay Nemrod. Si Nemrod, nung bago matapos ang tore, nagbago yung mga salita literal ng mga tao, grupo-grupo. Wala nang umintindi sa kanya, hindi na siya naintindihan ng kanyang mga tauhan. Hanggang sa mula Bicol, pumunta siya ng Samar, kasi dito sa Samar noon, dito nagkampo yung mga Ehipsyo. Yung hukbong kanluran kasi na galing sa Kanaan, yung galing dito, yung grupo nila Kanaan, nahahati yun sa tatlo. Yung mga Enokan, yung mga Kananyo, at saka yung mga Egyptian. Meron pa silang mga Nudian na kasama, pero kakaunti lang. Itong tatlo na to, yung mga Ehipsyo, naiwan sila sa Northern Samar. Dito sila nag-stay muna, nagpinakakampo kasi binubuli sila dahil sa pagiging kayumanggi. Binubuli sila ng mga puti. Yung mga puti, yung mga Enokan tsaka mga Nudia, yung mga Enokan tsaka mga Kananyo, sila yung kumubkob sa buong Bicol. Sila yung kumubkob sa buong Shinar. Yung Shinar na muling itinayo ng mga nakaligtas sa baha. Tinayo nila yun dito sa may Kapatagan ng Bicol ngayon. So nung makubkob na nila yon, nagbago na yung mga salita, nagkalat na yung mga tao mula rito sa silangan. Yung mga tao umakyat sa north, ganyan, papunta dito. Ang mga Egyptian, iniwan nila yung Northern Samar, pumunta sila ng Bohol. Doon sila nag-stay. Doon sa Bohol, nagtayo sila ng mga tore. Yung Chocolate Hills natin ngayon. Yung mga tore na yun, dinisenyo nila sa dalawang beses. Una, imbakan nila ng tubig. Madalang umulan noong araw. Pero yung hamog sa magdamag, nakakaipon yung mga burol nila ng hamog, umaagos yung tubig sa ilalim. Yun ang nagsisilbing kanilang patubig sa kanilang mga taniman. Kaya nung panahon ng nagkaroon ng tagutom sa daigdig, yung Ehipto na nandito pa sa Bohol ngayon, noon ang tawag ng Bohol ay Bethel. Sagana sa pagkain yung Vitel, yung kalupaan ng Vitel o yung mismong lungsod ng Egypt. At bukod dun sa imbakan ng tubig, ang burol ay dinisenyo nila na matataas bilang akyatan nila kung sakaling babaha ulit sa mundo. Kasi nga galing pa lang sila doon sa panahon ni Noe, 100 years pa lang, mahigit. Dinisenyo nila yon na yung taas na yon ay lagpas na doon sa pinakamataas na inabot ng baha sa panahon ni Noe. So ganun lang kataas yung baha, hindi lumubog yung pinakamatataas na bundok sa daigdig. So nung panahon na yun nagkaroon na ng tagutom, bago magkaroon ng tagutom, si Abraham muna. Si Abraham pinanganak somewhere dito sa may China, kasi nga umakyat dito si Shem, at si Abraham ay galing kay Shem. Pumunta siya rito, pinaalis siya ng Diyos doon, pinabalik siya dito sa lupang ipinangako sa kanya ng kanyang mga magulang, ng Diyos. Nagpakalat-kalat siya dito sa may bandang Bicol, Samar. Yan. Nagpakalat-kalat siya diyan na rin siya namatay, diyan siya nagkaanak. Si Isaac, si Jacob, hanggang si Jose na anak ni Jacob naging tagapayo na ng hari. Alipin na sila noon, yung mga Israelita, pero hindi pa sila yung panahon na pinahihirapan sila. Nung panahon na nagkaroon na ng tagutom, muling nanakop ang mga kanluranin. Sinakop
unang pagsakop, hindi natalo yung mga silanganin. Nagpadala ulit ang kanluranin ng mga mandirigma, doon na natalo yung mga silanganin. Ang target ng mga kanluranin ay yung mga Egyptian. Dinalang bihag ang mga Egyptian dito sa kanluran, dinala sila sa Enoch. Ipinatayo sa kanila yung kanilang itinayo sa silangan, yung mga tore. Kaya lang dahil iba yung lupa dito sa Enoch, ang itinayo na lang nila ay mga tore na may disenyo, kasi nga hindi sila makapag-ipon ng hamog doon sa kanilang mga tore. Pinalagyan na lang sa kanila ng disenyo para meron na lang magandang view, ganun. Nandito yon sa part na yon ng yung Enoch. Kaya lang hindi nagtagal dahil may dalang sakit ang mga silanganin, yung usog. Marami yung nauusog ng mga Enokan, hindi nila alam ang gamot, hindi naman sa kanila itinuturo ng mga Egyptian. Nauusog nila yung mga Enokan hindi alam ng mga Enokan na uy, ano pala to, nakakamatay. Sa madaling salita, umunti ang bilang ng mga Enokan, marami ang bilang ng mga Egyptian at Israelita, natalo nila yung mga Enokan. Yung sariling lungsod ng Enoch, nakubkob ng Egypt, pinamahalaan na ng Egypt. Nung panahong yon, naghigpit ang pamunuan ng Ehipto. Doon na sinimulang alipinin yung mga Israelita dahil sa banta na rin na mas dumadami ang Israelita kaysa sa mga Egyptian. Natakot sila na baka magaya yung bilang nung panahon na umunti yung bilang ng mga Enokan. Baka sakupin sila o talunin sila ng mga Israelita. So ganun, natakot sila, pinahirapan nila yung mga Israelita hanggang sa dumating ang panahon ni Moises. Yung panahon ni Moises, inilikas yung mga Israelita. Mula dito, 40 years. Galing sa Enoch, pabalik sa lupang ipinangako ng Diyos sa mga anak ni Abraham. Dito. Nilakad ng mga Israelita, ito, noong araw, noong bumaha sa panahon ni Noe, yung malaking bahagi ng disyerto kasi ito noon bago ang baha, pero pagkatapos ng baha, naging dagat na to. Dagat na yan, malaking bahagi na yan, dagat. Kaya lang, nung panahon ni Moises, bumaba yung tubig yung sa mga karagatan. Yung pagbaba ng tubig, lumabas yung mga lupa sa ilalim, nagsilbing mga lupang tulay. Tapos, yung pagbaba ng tubig, nagyelo rin, kasabay yung pagyelo ng ibabaw ng dagat. Natuyo ang dagat. Tapos yung mga bundok, nagyelo rin. 40 years plus 20 years, 60 years na nagyelo ang daigdig ng panahon na yon. Nagsimula yon nung umalis sila Moises sa Ehipto. Yung Enoch naging Ehipto na siya. Umalis sila rito, yung sa loob ng 40 years na yon, na mababasa ninyo sa Biblia, ang kinakain nila ay nalulusaw kapag nasisikatan ng araw. Naandyan yan sa panahon na yon na naglakad sila. Mana ang tawag nila dun sa snow o yelo. Yung isa naman na tinatawag din nila mana, yung frozen na itlog. Yan. Itlog ng ibon. So, 40 years nilakad nila yon. Pagdating nila dito, sumampa ulit sila dito sa may parte ng Northern Samar. Gamit kasi nila yung dowsing rod, pero hindi sa paghahanap ng tubig, kundi sa paghahanap ng lupang ipinangako sa kanila. Yung kanilang mga pare, yung mga paring Israelita, gumagamit ng mga dowsing rod yung iba, pati yung kanilang mga pantas, at itinuturo palagi yung Northern Samar. Dito sila napadpad. Isa sa bundok dito yung inakyat ni Moises na hindi na siya pinababa ng Diyos. Then dito rin sa Northern Samar yung lungsod ng Jericho, yung unang lungsod na kanilang sinakop. Ito ay isang lungsod sa ilalim ng lupa, sa kabundukan. Ilalim ng kabundukan may mga kuweba, tagos-tagos papunta sa ibang parte ng Northern Samar. Dito sa Northern Samar meron mga bundok na ang ilalim may mga kuweba. Kahit hanggang ngayon, ang karamihan yan hindi na napapasok, pero yung karamihan may nakapasok na, at may sinasabi sila na pag pinasok mo daw yun, may malalaking kuweba ron na mas malaki pa sa mga covered court. Ganyan. Nung araw, maraming lungsod ang mga tao nakatira, ang kanilang lungsod nasa ilalim ng kabundukan. Mga kuweba, nagtayo sila dahil nga sa pagyelo ng mundo. Kaya lang, dahil nga doon sa nag-stay sila doon sa madilim, nagkaroon sila ng mga sakit, ng hina,
Kaya mabilis silang nasakop ng mga Israelita na may mga sandata. Pagdating nila dito sa Northern Samar, yung mga pare, kumbinsido na sila na ito na yung tinuturo na lupang ipinangako sa kanila o yung lupang pangako ng Diyos para sa kanila. Kasi yung kanilang mga divining tool o kanilang dowsing, hindi na nagtuturo ng iba. Kaya lang dahil kabisado ng marami sa matatanda na mga Israelita, yung Mindanao bilang pinakamatabang lupa dito sa silangan, tumulak dito yung marami sa mga Israelita. Pero yung mga pare, naiwan sila dito sa Northern Samar. Hindi sila makapunta ng Bohol kasi nga nagyayelo. Walang makukuhang pagkain doon. So nag-stay yung mga maraming Israelita sa Mindanao at yun ang tinawag nila na bilang lupang pangako ng Diyos para sa kanila. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin ang Mindanao na lupang pangako. Tapos yung mga grupo-grupo ng mga mandirigma na naandyan sa Mindanao ngayon, ang kanilang mga ninuno ang mga original na Israelita, mga Asian. So nung panahon, 60 years nagyelo. After na nagyelo, nalusaw yung yelo sa mga kabundukan, tumaas ulit yung tubig. Nung panahon yon, marami sa mga tao nanahan sila sa ibabaw ng mga bundok. Doon sila talaga nagtayo na ng mga lungsod nila. Kaya lang hindi nagtagal dahil sa hirap ng tubig at supply ng pagkain, nakipagsapalaran sila nung humupa na yung baha. Pero yung pagtaas ng baha noong panahon na yon, yung nalusaw ng yelo, hindi kasing ganun na pagtaas sa panahon ni Noe. Nung humupa na yung baha, yung mga nanahan sa ibabaw ng bundok, bumaba sila, nakipagsapalaran sila sa kapatagan, digmaan, ganyan. And then yung mga Israelita dito, yung mga pare, nakakaunti na lang kanilang bilang, sila ay sinakop ng mga dating nanahan na dito, yung mga Kananyo na mga Amerikano ang itsura. Sinakop sila pero nanatili silang mga pare. So dala nila yung kanilang kaban ng tipan, dala yung pagkakakilanlan nila bilang Israelita. Kaya sila yung nagdala ng pangalan ng Israel hanggang nung panahon isilang si David. Si David, dito siya nakipaglaban sa higante dito sa Northern Samar. Nung maging hari na si David, doon na siya nagsimulang maglakbay. Bawat daanan niya, nakikipaglaban sila. Kung nasaan yung mga Israelita, nandoon ang kanilang lungsod. Halimbawa, nasa Northern Samar ang mga Israelita. Ang Northern Samar ay ang Israel. Pag lumipat sila sa Luzon, ang Luzon ay magiging Israel. Pag lumipat sila sa Taiwan, ang Taiwan ay magiging Israel. So ganun, naglalakad yung mga lungsod noong panahon. Kung nasaan ang mga mamamayan, naroon ang kanilang lungsod. So nahinto yung paglalakad ng maraming lungsod noong araw, noong panahon na ang Babylonian Empire galing din dito, nanakop sila dito, tapos yung lugar na kanilang sinakop, naging Babylonia, nanakop sila ulit sa ibang lugar, naging Babylonia hanggang sa pinakalast na Babylonia na kinikilala na natin ngayon. Thanks God. Ngayon, huminto yung mga lungsod sa paglalakad noong araw, sa paggalaw, nung panahon ng Babylonian Empire na nag-census na sila. Kung saan kaabutan, yun yung lupain mo. Ganon. Noong araw, dahil marami pa ang nagtitiwala sa dowsing rod, dowsing ang kanilang ginagamit sa paghahanap ng lugar na para sa kanila. Yung alam nilang mabubuhay sila ron. Kaya marami sa mga tao na mga kilala sa Biblia, ang kanilang pang-angkan, halos nagsama-sama sila sa banda rito. May Israel, Egypt, yan, maraming nagkita-kita din sila halos dito kasi yung mga dowsing rod nila dito nagtuturo nung panahon na yon. Ang Babylonian Empire ay nag-conduct na ng census, yung mga Egyptian, mabilis silang nagtayo doon sa area na yon na kung saan malapit na silang abutin ng mga sundalo ng Babylonia. Nagtayo agad sila ron ng mga tore na ang disenyo ay katulad na ng tore na itinayo nila dito sa Enoch. May mga kanto na, 4 na kanto. Ang purpose lang nun ay para sabihin nila sa Babylonian Empire na, "Oy, kami ito. Magkasangga tayo dati." Kasi yun nga, magkakasama sila dati dito. Yun yung kanilang pagtatayo roon. Tapos yung ibang mga lungsod naman, mga bansa na ngayon, nagsi-stay din na rin sila dito. Yung Israel, nagtayo sila ng templo sa panahon ni Solomon. Sa pag-aakalang, yung sinasabi sa
ni David na anak ni David ang magtatayo ng lungsod ng Diyos. Kaya nagtayo si Solomon ng lungsod, I mean ng templo pala. Yung templo na yon, kung saan niya itayo, doon na sila nagpaabot ng census. Kaya yun yung naging Israel na ngayon. Without knowing na yung tinutukoy na anak ni David na magtatayo ng templo ng Diyos ay si Jesus, at yung mismong katawan ni Jesus ang templo na tinutukoy. So ayan, 1,000 years after from David, dumating si Jesus sa mundo. Dalang katotohanan, kaya lang kahit isa sa kanyang mga aklat na isinulat ay hindi na isali sa Biblia. 500 years, may ipinadala ulit na sugo si Muhammad, and then yan, sumunod na mga taon, ang mga kasaysayan ay halos malinaw nang naisulat, malapit nang naisulat, pero wala halos kasaysayan, yung malalaking kasaysayan ng mundo na naisulat ng eksakto. Kahit yung mga digmaan sa ikalawang digmaang pandaigdig, marami doon yung ganito lang pinalabas kasi sila yung nanalo, sila yung bida, may mga ganon. So ngayon, marami na sa mga kasaysayan yung nabago na. Ang nangyayari ngayon, dahil pati yung Biblia sa pagsasalin-salin, kahit yung Genesis, hindi pa yan yung original. Yung sinasabi nilang original, nahati pa yan sa maraming libro. Bago yan nabuo sa isang libro, bago yan naging Genesis. So marami na yung nabago, pero yung pag inaral na ng mga scientist yung pinagmulan talaga natin, yung iba pang mga bagay, hindi na magtutugma sa Biblia. Marami nang nabago. Kahit sa mga aklat ng history, yung City of Atlantis, ang layo ng petsa ng pagkakasulat. So panahon lang yun, Ninue, yung lumubog yun. At saka ayan, ngayon lalabas na ako yung nagsisinungaling, although hindi ko kayo pinapaniwala. It is a product of time traveling. Yan. Once again, sa mga gustong magbasa ng kwento ni Ninue at ni Nemrad, available na yung PDF. Pwedeng ma-download ng libre. Andyan po yung link sa description. Salamat po sa panonood.